Malakas na magnitude 5.3 na lindol yumanig sa Albay. Intensity 5 naramdaman sa Legazpi at Santo Domingo. Magandang araw Pilipinas, narito na ang pinakabagong balita mula sa Pilipinas News Update. Bago natin simulan, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang ating channel para lagi kang updated sa mga pangyayari dito sa ating bansa. Narito ang detalye ng ating pangunahing balita. Mga kababayan, niyanig ng magnitude 5.3 na tectonic earthquake ang lalawigan ng Albay nitong Biyernes ng gabi, Hunyo 5 taong kasalukuyan. Batay sa opisyal na datos ng PBOX, naganap ang lindol eksaktong alas 9:57 ng gabi. Naitala ang epicenter nito 13.21 degrees north o humigit kumulang 15 kilometro timog silangan ng bayan ng Santo Domingo, Albay. May lalim itong 9 na kilometro mula sa ibabaw ng lupa at dulot ito ng paggalaw ng aktibong fault o tectonic movement. Malakas ang naging epekto ng pagyanig sa ilang bahagi ng Bicol Region. Naitala ang Intensity 5 sa Santo Domingo, Legazpi City, Albay. Intensity 4 naman sa Tabaco City, Ligao City, Malilipot sa Albay, gayon din sa Sorsogon City, Donsol at Irusen sa Sorsogon. Intensity 3 naman ang naitala sa Naga City, Malinaw sa Albay, Huban at Prieto Diaz sa Sorsogon at Monreal sa Masbate. Samantala, Intensity 2 naman ang naramdaman sa Goa, Camarines Sur, Bulan, Sorsogon at ilang bayan Northern Samar kabilang ang Allen, Biri, Bubon, Catarman, Lavisdares, Rosario at San Jose. Naramdaman dito ang mahinang pagyanig sa Masbate City, Dimasalang at San Fernando sa Masbate. Sa mga lumabas na CCTV footage mula sa Manito, Albay, makikitang malakas ang pag-uga ng mga istruktura habang nagaganap ang lindol. May mga video rin mula sa paligid ng Bulkang Mayon kung saan nahagip ng kamera ang patuloy na pagdaloy ng lava habang nararanasan ang pagyanig. Sa kasalukuyan, walang opisyal na ulat na malawakang pinsala o mga nasawi kaugnay sa insidente. Mga kababayan, bagamat wala pang malaking pinsalang naiulat, pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na manatiling alerto dahil posible pa ring makaranas ng mga aftershocks sa mga susunod na oras o araw. Suriin ang kondisyon ng inyong tahanan at gusali, iwasang pumasok agad sa mga istrukturang may nakikitang bitak o pinsala. Maghanda rin ng emergency kit at manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo mula sa PBOX at ng inyong lokal na pamahalaan. At yan po muna ating news update sa ngayon. Ito ang Pilipinas News Update. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel upang manatiling handa at sapat sa kalaman sa panahon at sakuna at mahalagang pangyayari dito sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Magandang araw sa inyo hanggang sa susunod na ulat.